You may have your worldly pleasures, your silver and your gold. You may pile up all the riches that this old world can hold. But I'd rather have my Savior and with Him firmly stand. For I want to be ready to meet Him in the glory land. I want to be ready to meet Him by and by. I want to be ready to meet Him in the sky. Oh, I want to be more like Him and do His blessed command. For I want to be ready to meet Him in the glory land. You may talk about your riches, your diamonds and your pearls. You may gain the wealth for ages of this and all the worlds. But the Savior is more precious, with Him I'll take my stand. For I want to be ready to meet Him in the glory land. I want to be ready to meet Him by and by. I want to be ready to meet Him in the sky. Oh, I want to be more like Him and do His blessed command. For I want to be ready to meet Him in the glory land. There is one thing I can boast of, salvation from the foe. I'm an heir to wealth and glory. My Father owns it all. That is why I'm shouting happy and go at His command. For I want to be ready to meet Him in the glory land. I want to be ready to meet Him by and by. I want to be ready to meet Him in the sky. Oh, I want to be more like Him and do His blessed command. For I want to be ready to meet Him in the glory land. I want to be ready to meet Him by and by. I want to be ready to meet Him in the sky. Oh, I want to be more like Him and do His blessed command. For I want to be ready to meet Him in the glory land. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alleluia, alleluia. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alleluia, alleluia. Ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and the door shall be open unto you. Alleluia, alleluia. Ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and the door shall be open unto you. Alleluia, alleluia.
land of corn and wine, and all its riches freely mine. Here shines a dim one blissful day, for all my night has passed away. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on thy highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore, I have my home forevermore. My Savior comes and walks with me, and sweet communion here have we. He gently leads me by his hand, for this is heaven's borderland. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on my highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore, I have my home forevermore. A sweet perfume upon the breeze is born from ever vernal trees, and flowers that never fading grow, where streams of life forever flow. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore, I have my home forevermore. The zephyrs seem to float to me, sweet sounds of heaven's melody, as angels with a white-robed throng join in the sweet redemption song. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore, I have my home forevermore. Magandang gabi mga kapatid. Ngayon po ay December 26 yata ngayon, po. Araw po ng Biyernes. So magandang gabi sa inyong lahat sa ating pong Facebook Live sa gabing ito. Sa ating mga kaigsuonan, maayong gabi sa inyong tanan. Sa ating mga kakabsat, may gabi, kada kayo amin, kakabsat. Sa ating pong mga kabugtuan, maupay yung gabi, kabugtuan ko ang Kristo. Sa ating mga katugangan, Diyos marahil na banggi sa itong gabos. At sa mga tagapangkasinan, masanto siya labi, at sa kayong amin. Siyempre, galing po sa akin, may pabengi, kakongan. Kung kayo po'y taga-Indonesia, salamat malam. Kung kayo po'y taga-Malaysia, salamat pagi. So ating pong mensahe ngayon na hindi magugustuhan po ng mga karamihan dahil ito po ay ginawa kahapon na po, yung tinatawag nilang Christmas. Ang salitang Christmas galing po sa salitang Christ Mass kanya. So ito yung misa para sa ating Panginoon. So obviously ito po isang Roman Catholic origin. Ito po yung ginawa ng mga kaibigan nating mga Katoliko, the Roman Catholic Church. So ating pong paksa sa gabing ito ay ang katanungan, maang-pautana, kung Christmas gikan sa Diyos o gikan sa tao. Sabi ng mga Bisaya. Ang Christmas ba ay galing sa Diyos o galing sa tao? Kung ito'y galing sa Diyos, gawin natin. Kung hindi galing sa Diyos, ay hindi natin pwedeng gawin. Di ba? Wala tayong scriptural authority kung hindi po ito galing sa Diyos.
So, ano po yung pinagmulan ng Christmas? The origin of Christmas. Kung ang pinag-uusapan po ay ang banal na kasulatan, walang sinasabi sa petsa ng kapanganakan ng ating Panginoon. Wala tayong mababasa. Yung exact date ng kapanganakan ng ating Panginoon. Buti pa yung kanyang kamatayan, pwede po nating makalculate sapagkat ito yung first Pentecost, pagkatapos ng ating Panginoon ay nabuhay na maguli. So kung susundin po natin ang Bible date, ang Panginoon po ay pinanganak ng year 0 at siya po ay nagsimulang mag-aral kung say 30 years old at 3 taon siya nag-aral, so 33 AD. So makikita natin yan, first Pentecost, yung 33 AD. Kung susundin po natin ang ating kasalukuyang petsa, ito po ay first Pentecost noong 30 AD. Si Dionysius po ay isang Romano na kinonvert niya ang dating mula sa founding of Rome patungo sa birth of Christ. Nagkamali po siya ng calculation, kaya ang nangyari, si Kristo na ay panganak noong 4 BC, 4 years before Christ. Hindi pwede yun, di ba? Kaya nga po ang ating kasalukuyang petsa ay 4 na taong delay. So yun po makikita natin, 3 years, more or less 3 years delayed. So wala po sinasabi tungkol sa petsa ng kapanganakan ng ating Panginoon. Sa katunayan, yung Ebanghelyo po ni Mark ay nagsisimula sa bautismo ng ating Panginoon bilang isang adult. 30 years old na po siya, no? Yun po, simula po ni Mark. So, ang tanong po, ang pangutana, saan nanggaling ang celebration of Christ's birth on December 25? Kailan? That's a good question, di ba? Kasi yan ang generally accepted kapanganakan ng Panginoon sa buong sanglibutan. Maliban po sa atin, sa mga Kristiyano, ano po. So, yun po ang ating gustong pansinin. Ang Christmas po ay ang origin po niya ay galing sa mga pagan celebrations. Hindi ito actually galing sa Biblia. Wala po tayong mababasa sa Biblia tungkol po sa character ng Christmas celebration. Ito po ay nanggaling doon sa tinatawag nilang Roman Festival of Saturnalia. Ito pong festival na ito ay nagsisimula kapag yung mga Roman authorities, sila po ipipili ng isang kaaway ng bansang Romano to represent the Lord of Misrule. Tapos, ang isang bawat Roman community, they select a victim whom they force to indulge in food and other physical pleasures throughout the week. Yun po ang kanilang ginagawa. Excuse me. At the festival conclusion, December 25th, the Roman authorities believed they were destroying the forces of darkness by brutality, murdering this innocent man or woman. Papatayin po nila yung pinili nilang tao bilang Panginoon, the Lord of Misrule. Tapos noong December 25, papatayin nila yung tao yun. Kung ito man po yung babae, ito po ay isang lalaki. Ayun po writer na Greek writer na Lucian observes, in addition to human sacrifice, he mentions these customs: widespread intoxication, going from house to house while singing naked, rape and other sexual license, and consuming human-shaped biscuits. Is still produced in some English and most German bakeries during the Christmas season. Kanya. So, maliban pa doon, ito pag kanilang ginagawa. Malawakang paglalasing, mapabahay-bahay na pag-aawitan, habang sila ay walang damit, naked. Ito po sabihin, ito ay isang panahon ng licentiousness.
Sila yung gumagawa ng mga bagay na mga masasamang bagay. Ngayon po, nung 4th century AD, itong tinatawag ng mga Kristiyano, in-import po nila yung Saturnalia Festival ng layunin po ay makumbinse yung mga pagan people. So, dito ng 4th century, maaari hindi na po ito yung tunay na iglesia. Ito na yung iglesia umalis sa katotohanan. So, yung ginawa nila, in-import po nila yung Saturnalian Festival in the hope na yung mga pagan people will be converted. Makuha nila yung mga hindi Kristiyano kanya. So, yung mga Christian leaders, they succeeded in converting to Christianity large numbers of pagans by promising them that they could continue to celebrate the Saturnalia as Christians. So obviously, hindi po ito mga tapat na Kristiyano. Dahil yung mga tapat na Kristiyano, hindi nila gagawin niya. Ito po yung mga Kristiyano na lumabas na sa katotohanan. Ginagawa po nila yon. So, inadapt po nila yung Saturnalian Festival at inilagay bilang isang Christian festival. Yung makikita natin na may pangako na pwede nilang gawin yung dati nang ginagawa. So, yun po yung sabi po nung 4th century AD. Ang problema po, walang Christian sa Saturnalia. Dahil ito po isang pagan festival. So, there's nothing Christian about Saturnalia, di ba? So, paano kayo niya? May problema sila. Hindi mo pwedeng ilagay isang pure pagan festival at maging Christian festival. So, ang ginawa po nila to remedy this, these Christian leaders named Saturnalia's concluding day, December 25th, to be Jesus' birthday. So ngayon, meron ng something Christian dito po sa festival na ito, yung tinatawag na Saturnalia. So tingnan, December 25, yun ang naging kapanganakan ng ating Panginoon. Pero dahil ito po isang pagan festival, hindi ka magtatagumpay talaga na baguhin mo yung nakagawian ng mga tao sa Rome, mga Roman noong panahon na yun. Siyempre, nandun pa rin yung kayo ng dating ginagawa. Dito po si Stephen Nissenbaum, hindi ko alam kung tama po yung pronounce Nissenbaum o Nissenbaum. Ito ay professor of history at the University of Massachusetts. Amherst, yung siguro campus po yan, writes, in return for ensuring massive observance of the anniversary of the Savior's birth by assigning it to this resonant date, December 25, the church for its part tacitly agreed to allow the holiday to be celebrated more or less the way it had always been. So, parang nagkaroon ng compromise. Well, ito po, yung December 25, yan ay kapanganakan ng Panginoon, pero pinapayagan pa rin gawin dating ginagawa. So imagine niyo yung festival na yon na ginawang Christian, pero ginagawa pa rin dati lang ginagawa. So the earliest Christmas holidays were celebrated by drinking, sexual indulgence, singing naked in the streets. Dito po nanggaling yung modern caroling. So, pero sila manadamit. Pag sila pupunta at maawit sa bahay-bahay. So, yun po yung makikita nating naging pinanggalingan itong celebration na ito. Wala tayong mababasa sa Biblia. So, obviously, ito yung nanggaling sa mga tao. Sabihin, itong mga supposed to be Christian na gumawa ng mga bagay na ito, they recruited Roman pagans by associating Christmas with the Saturnalia. So, pinagsama po nila yung pagan festival at naging Christmas. Dahil ito yung kapanganakan ng ating Panginoon. Sinasamba rin po nila yung meron din po mga sumasamba doon sa tinatawag na Assyria
Zaira cult na at ang kanyang mga kaugnay na mga grupo ay na-recruit po ng church sa panahon na yun, sanctioning Christmas trees. So yun ang galing yung Christmas tree. Galing din po sa pagan. Pagkatapos, yung mga pagano po kasi matagal na sinasamba yung mga halaman sa gubat at dinadala sa kanilang mga bahay at dino-decorate nila. Ito po yung mga pagans. Galing po sa Zaira cult at dino-decorate po nila. At ito rin po ay inadopt ng church sa panahon na yun with the Christian veneer by the church. So yun ang Christmas tree. So yun lang nakita natin, itong mga lahat ng mga symbolism na associated sa tinatawag na Christmas celebration ay galing sa pagan, mga pagans, hindi po galing sa panlalaksulatan. Yung Norse mythology, pag sinabing Norse, ito po ay Norway o Scandinavian, recruits how the god Balder was killed using a mistletoe arrow by his rival god Hodor while fighting for the female Nana. Druid rituals use mistletoe to poison their human sacrificial victim. Hindi po nagkakamali sa mga druids. Sila po yung mga gawa doon sa Stonehenge sa England. Yun ang mga druids. So, yung Christian custom of kissing under the mistletoe, ito rin po yung later synthesis o pinagsasama yung sexual license of Saturnalia with the druidic sacrificial cult. So, yun, sa paloob natin ngayon, siyempre, wala na yung ganong klaseng association. Ang sinasabi na ito pinanggalingan. Ito mga Christmas tree, mistletoe, etc. Ito rin galing sa pagans, makita natin. Ngayon, Santa Claus naman. Si Nicholas was born in Parara, Turkey in 270 AD and later became the bishop of Myra. He died in 345 AD on December 6. He was only named a saint in the 19th century. So ito, obviously, ito, ang pinag-uusapan natin dito ay Roman Catholic Church. Nicholas was among the most senior bishops who convened the Council of Nicaea in 325 AD and created the New Testament. Ibig sabihin ng source na ito, kinolate nila. The text they produced portrayed Jews as the children of the devil who sentenced Jesus to death. So ito po si St. Nicholas. Tuloy po natin. Ito pong Nicholas cult spread north. Ito po yung kumat sa papuntang Hilaga until it was adopted by German and Celtic pagans. These groups worship a pantheon led by Woden. Ito po yung grupo ng mga Diyos. Their chief god and the father of Thor, Balder and Tyr. Woden had a long white bird and rode the horse through the heavens one evening it's autumn. So obviously ito yung myth. Ito yung mga mythology. Mag sinabi mythology, hindi ito mga Diyos-Diyosan, hindi naman totoo. When Nicholas merged with Woden, he shed his Mediterranean appearance, grew a beard, mounted a flying horse, rescheduled his flight for December, donned heavy winter clothing. So ito na po yung obviously pinag-uusapan natin ang Santa Claus, di ba? So, in a bid for pagan adherence in Northern Europe, the Catholic Church adopted the Nicholas cult and taught that he did and they should distribute gifts on December 25 instead of December 6. Eh siyempre, nakapangalakan, supposed to be, allegedly, kapangalakan ng Panginoon. In 1931, the Coca-Cola Corporation contracted the Swedish commercial artist Haddon Sundblom to create a Coke-drinking Santa. Sundblom modeled his Santa on his friend Lou Prentice, chosen for his cheerful, chubby face. The corporation insisted that Santa's fur-trimmed suit be bright Coca-Cola red. And Santa was born, a blend of Christian crusader,
pagan god and commercial idol. So ito po yung makikita natin. Hindi natin nalalaman ito dati, pero kung atin pong sasalisikin, yun po ang ating makikita. So obviously, dito po sa unang bahagi ng ating pag-aaral, itong December 25, nanggaling po sa pagan festival na sa Tundalia. Dinada po ito ng church na palagay ko, ito na yung church na umaalis na sa katotohanan at ginawang Christian festival. So lahat po ng mga symbolism, mistletoe, Christmas tree, caroling, etc. Ito yung galing sa pagan origin. Na wala po tayong mababasa sa Biblia. Makikita natin. So ito yung danger na tayo po ay gumagawa ng mga bagay na wala naman tayong scriptural authority. Tingnan itong mga taong ito. They are supposed to be Christians, pero gumagawa sila ng mga bagay na walang Christian authority o walang scriptural authority. Galing lang sa kanila yun. Gumagawa sila ng sarili mga bagay hanggang na-invento na lang itong Christmas na ito na wala naman tayong mababasa sa Biblia. So, kung pag-uusapan po ang Biblia at ang Christmas, maraming mali. Tingnan nyo, yung pong anong tawag doon, yung sabsaban, yung pong nativity scene, Belen, maraming mali. Number one, three kings. Wala naman three kings sa Biblia. Ang sinasabi, wise men from the east. So, makikita natin, ang mga Hudyo po ay naging alipin sa Babylon, that's east of Israel, for 70 years. So, maaaring dahil po sa asosasyon nila sa mga Hudyo na alam nilang Old Testament, mga hula sa Biblia, so meron silang idea tungkol doon sa kapanganakan na yun. Kasi paano nalaman nyo? So, nagpunta sila mula doon sa east. Pag sinabing east, hindi po Pilipinas yan. Yan po ay Persia, Babylon, etc. East of Israel. Doon sa Mateo chapter 2 verse 1, di po tatlong hari. Invento lang nila yun. Bakit? Wala naman tayong mababasang three kings sa Biblia. Ang mababasa natin, mga wise men. Ito basahin po natin. Nang ipinganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa kapanahunan ng haring si Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan dumating sa Jerusalem. There were wise men from the east coming to Jerusalem. Ganyan. Ito yung problema. Yung mga wise men, wala sila doon sa manger. Di ba ang pinakapanginoon was born in a manger o sabsaban ng mga hayop. Nung dumating ang mga wise men, wala na ang ating Panginoon sa manger. Tingnan sa Matthew chapter 2 verse 11. Ito yung nasa bahay na. O, tingnan natin. Hindi natin pinapansin ito mga kapatid, pero kung talagang susuriin natin mabuti, makikita natin yung mali na nakita natin sa ating mga nakagawian, nakikita sa tuwing buwan ng Disyembre. Ano po? Ito. Then Herod, doon po sa Matthew 2:11 pala, 11. Sabi nito. When they had come into the house, they saw the young child with Mary's mother and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. Pansinin natin, hindi na baby yun. Young child, ganyan. In other words, meron ng panahon na lumipas, naging pinanganak ang Panginoon sa pagdating ng mga wise men. Yun po isang error na makikita natin. It is 2 years and below. At the most 2 years. Dahil nung mabalitaan po ni Herod, gustong patayin ng ating Panginoon, basahin natin sa verse 16. Ito ang mga edad na pinapatay niya. Then Herod, when he saw that he was deceived by the wise men, dahil sabi ni Herod, pag nakita niya yung bata, bumalik kayo sa akin. Sila'y winandingan ng isang anghel, kaya huwag kayo pumunta doon. Dumaan kayo sa ibang daan, ganyan. So hindi na sila bumalik kay Herod.
Then Herod, when he saw that he was deceived by the wise men, was exceedingly angry, and he sent forth and put to death all the male children were in Bethlehem and all its districts from 2 years old and under, according to the time which he had determined from the wise men. So at the most, ang ating Panginoon dito ay 2 taon na. Hindi na siya sanggol. So itong Belen na nakikita natin, may tatlong kahari, tapos may mga pastol, at ang ating po nasabsaba, that's wrong. Yung pong kapanganakan ng Panginoon doon sa Luke chapter 2, tsaka yung Matthew chapter 2 ay magkaibang event. They are at least, at the most, 2 years apart. 2 taon na nakalipas. At least, at the most. Dahil yung papatay ni Herod, yung mga 2 years and under kanya. So, yung papakita natin, may mali. Yung Panginoon, ipinanganak siya sa isang sabsaban. Dahil wala na makitang pwede nilang tirahan. Siyempre, sila galing sa Nazareth, pupunta sa Bethlehem dahil doon ang bayan ng kanyang amang si Jose dahil sila lahi ni David. Nagkaroon ng census at babalik ka sa lugar na kung saan kayo pinanganak. So sila pinanganak sa Bethlehem, pati si Maria at si Jose dahil sila lahi ni David. Wala na sila matitirhan dahil maraming tao. So dinatnan silang kapanganakan, ipinanganak niya ang ating Panginoon doon sa sabsaban. Pero dito sa nativity scene, yung Belen na sinasabi, 2 years na lumipas at the most. So hindi natin yung bata sabsaban. Tingnan niyo, ang nakalagay, young child. Hindi baby, ano po. So, ang tanong po rito, makikita natin ang Christmas is not authorized by the scriptures. Wala tayong mababasa. For the sake of argument, kung malalaman natin na ito ay December 25, for the sake of argument, wala pa rin tayong authority na celebrate ito. Ito warning natin sa mga kapatid. Gumagawa tayo ng mga bagay-bagay na wala tayong scriptural authority, nasasabi na, wala namang masama. Oo nga, sa pasisipan ng tao. Paano pinanganak ang Panginoon sa December 25? O madiscover natin ang petsa ng kanyang kapanganakan. Pwede ba natin i-celebrate ang kanyang kapanganakan? Hindi pa rin. Because we are not authorized. Tandaan natin yun. Lahat ng mga bagay na ginagawa natin as Christians o as a local church, dapat meron tayong scriptural authority. Hindi nakaisip natin, maganda siguro tayo magpasalamat sa taon-taon, sa magkaroon tayong Thanksgiving celebration sa church. Well, saan natin mababasa yun? Kami, hindi namin ginagawa, hindi namin gagawin yun. Kasi wala tayong scriptural authority na gawin natin yun. Nagiging trend. Saan nanggaling yun? Matagal na akong Kristiyano, namabaptize ako 1981. Yung church Angeles, hindi namin ginagawa yun kahit minsan. Kasi wala naman tayong mababasa. At makikita natin, definitely dito December. Number 1, merong census. At kung may census na mga tayo maglalakbay, at katulad po lang sa kaso ng mga magulang ng ating Panginoon ayon sa laman, sila naglakbay mula sa Nazareth patungo sa Bethlehem. Tingnan po natin ang distansya po na po. Nakakumpit ko po sa aking cellphone. Nazareth to Bethlehem. Nasa kasalukuyan pa lang, mayroon pa naman Nazareth at Bethlehem. Ito po ay 150 kilometers. At pasini, walang coach sino. Naglalakbay ng sila sa hayo. Dito po sa Luke chapter 2, makikita natin, nagkaroon po ng census. Basahin natin. And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus, yung kauna-unang Caesar sa Rome, that all the world should be registered. This census first took place while Quirinius was governing Syria. So all went to be registered, everyone to his own city.
Paano mo gagawin during a winter time? Maglalakbay yung mga tao sa kani-kanyang bayan na kung saan sila pinanganak. Mahirap yun. Siyempre, kung ito'y kung ang yung Caesar, yung emperor, ay mag-uutos ng ganon, it will be done at least during spring or summer na madali maglakbay. Di ba? Hindi to temple, bakit? Dahil ang mga shepherd ay nasa labas. Kung ang mga shepherd ay nasa labas, hindi winter yun. Dahil pag winter, ang mga hayop nasa loob ng kailang mga kulungan. Eh, isipin naman nyo, kung mangyayari yun, mamamatay yung mga tupa. Dito sa Luke chapter 2, verse 8. Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. Gabi pa. Gano'ng kalamig yun? Paano yung shepherd sa labas? So, obviously, ito yung mainit na panahon na pwede kang lumabas sa gabi. So, hindi winter time yan, mga kapatid. Dahil sa Israel, meron silang winter time. Pag sinabi natin winter, maaaring may snow daw. Malamig. Paano magsusurvive ang ating Panginoon? Dito po sa Luke chapter 2 verse 7, and she brought forth her firstborn son. Pag sinabing firstborn, may pang sumunod. So paano naging Virgin Mary ang ina ng ating Panginoon? Obviously, mayroon siyang kapatid dahil siya ay firstborn son. Ganyan. And wrapped him in a swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. So nasa labas lang ng samsaban yun. Ang samsaban, kainan niya mga hayop yan. Hindi siya talagang well covered. So, kung winter, malamig pa rin yun. Hindi magsusurvive. Ang isang kapapanganak na sanggol na nasa may nalampin lang. Sa pagka-winter, ang mga sanggol, makapal na damit niya to survive the cold, di ba? Pero ito, makikita natin nasa sapsaban, taas nakalampin lang. So, obviously, hindi ito December, hindi ito winter. Anong petsa? Hindi natin alam. Hindi natin sinasabi sa Biblia. Wala tayong magagawa ito. It was not revealed by God. So, ano yan? Deuteronomy 29:29 yan, mga kapatid. Wala tayong magagawa dyan. Kung na natin ipilit, hindi natin makakalculate po yan, mga kapatid. Kung kailan ipinanganak ang Panginoon. And it doesn't matter. Kung yun ay mahalaga, obviously, ito po ay ipapahayag po ng ng Diyos. Kung hindi pinayag ng Diyos yan, hindi mahalaga sa atin na malaman natin ang kapangalakan ng ating Panginoon. Yun lang po makikita natin dyan, di ba? So, huwag na po natin ipilit yung December 25. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. So, ang Panginoon, hindi pinakalak no December 25. That's just a human tradition which origin is from the pagan festival of Saturnalia na kailan pinaka conclusion ng araw ay December 25. So, yun ang pinagalingan ng date na yun. Hindi galing sa Biblia. Kahit po anong gawin natin, hindi pinahayag ng Diyos ang petsa ng kapanganakan ng ating Panginoon. Ngayon, tanong, as Christians, should we celebrate Christmas? At sagot, no. Hindi natin pwedeng i-celebrate ang isang bagay na hindi totoo. Na hindi naman totoo yung pinanganak ng Panginoon December 25. So why should we celebrate His birthday on that day? Katulad ko, ako na pinanganak December 24. Well, when will I celebrate my birthday? December 24. Dahil alam ko kung kailan. May mga tao, hindi nila alam kung kailan sila pinanganak. So nag-iimbento na lang sila ng petsa sa kailang mga birth certificate. Pero kung alam natin, hindi pwede. Pero December 22, wala. Kaya may pagkakaiba yung Christmas as a whole holiday
And the holidays, usually sa mga petsang ito, walang pasok. Kaya holiday. It's legal holidays. No work. So, ang magandang gawin, pwedeng gawin, maaaring gawin, but it is not compulsory. Meron karoon ng reunion, mga Kristiyano sa mga pamilya nila. Ito na ginagawa namin sa December 24, incidentally, dahil birthday ko rin yun. So we can celebrate the holidays, but we cannot celebrate Christmas as the birth of Christ. There should be no religious celebration. Yung mga denominations, sometimes they have a special December 25 worship. Kung nagkataon na December 25 ay Sunday, wala tayong magagawa. Pero kami, wala naman kaming ginawa sa local church December 25. Mas magagawin, wala naman tayong authority to make a special worship. Maliban na kung mag-schedule kayo ng casual meeting on that day, walang problema yan. So, no religious celebration. No Christmas symbols. Alam nyo, sa Amerika at sa mga ibang bansa, meron silang Christmas tree, Christmas light, dahil sabi nila, Christmas is not a religious holiday. Halimbawa, sa US, sa secular society, in Roman Catholic Church does not have an influence. Mas marami hindi Katoliko doon. So, yung Christmas is just a secular holiday. So, walang religious significance. Dito po sa atin, we are majority Roman Catholic. So, mayroong religious significance in Christmas. So, mas maganda, huwag lang tayong gumamit ng Christmas symbols. Christmas tree, Christmas light, etc. Although, pwede natin sabihin, ito na hindi naman kasalanan, for the sake of argument. Sa 1 Corinthians 10:23, all things are lawful for me. Actually, ang ibig sabihin ni Pablo, all things that are lawful for me. Ang mga bagay na pwede kong gawin. But not all things are helpful. All things are lawful for me, but not all things edify. Hindi makakatulong yan. Susunod, sinisipon ako. Bilang Kristiyano, baka ma-identify pa tayo nagse-celebrate religiously. Huwag na lang. Wala namang mawawala sa atin. So, happy holidays, not Merry Christmas. Minsan, siyempre yung mga tao, hindi man nila alam yung difference niya. So, sabi nila, babati ka, Merry Christmas. Bali, hindi ka naman bastos. Sabi mo na, happy holidays. Pwede mo explain later on. Hindi kami naniniwala dyan, kamo. So, naniniwala kami, this is a holiday. Pero hindi kami naniniwala, this is Christmas or Christ's birth. So, yun makikita natin sa Pasko kanya. Mag-ingat po tayo. Sa Romans 12 verse 2, sabi rito ni Pablo, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good, that good and acceptable and perfect will of God. Sa Kristiyano, December 25 is just an ordinary day. There is no significance to it whatsoever. Pwede ba tayo mag-exchange gift? Bahala ka sa buhay. Bahala ka sa buhay na gusto nyo mag-exchange gift. Wala lang masama doon. Pero kung gagawin dahil naniniwala ko yun na yun ay kapangalangan ng Panginoon, ibang usapan yun. May liberty. Ito po ay hindi ginagawa sa local church. Individual ito eh. So bahala kayo. Pero mas maganda, huwag na lang. Kasi alalaman tayong hindi naman binigyan sa atin ang halaga ng Diyos yan. Otherwise, sana, meron tayong mababasa, you should celebrate the birthday of my son, December 25. Wala naman tayong mababasa. Wala tayong example sa Biblia na ginagawa yan. Wala tayong necessary influence na dapat natin gawin. So, wala lang.
Ang maganda lang sa during December, dahil merong batas na ang mga manggagawa na at least nakapagtrabaho na sa loob ng isang taon sa isang kumpanya, meron silang 13-month pay. O, yun, maganda. Tagapin nyo. Although yun ay associated sa tinatawag ng Christmas, but that's a legislation. Yun ay batas ng pamahalaan, di ba? Karapatan ng manggagawa yun dahil binibigay ng batas. Huwag niyong reject. Tagapin nyo. So ito po ang ating pag-aas sa gabing ito tungkol po sa Christmas. Hindi naman po tayo extremist na katulad ng iba na parang kaaway nila ng mga tao. Hindi naman tayo gano'n. Sabihin, mabayaan natin silang mag-share yun ang paniniwala nila. Hindi tayo naniniwala doon. Kung mayroon tayong pagkakataon, explain po natin. Bakit hindi tayo naniniwala na December 25 may kapanganakan ng Panginoon. Tandaan natin, yung mga tao yan, they're sincere in believing na yun ang kapanganakan ng Panginoon. Yan itunuro sa kanila eh. Pero sincerity is not enough. Kailangan po ay tayo po ay tama, sakto. Ayon po sinasabi ng Biblia. Kasi minsan hindi consistent ang mga tao. Kaya yung iba mga naniniwala sa Biblia, naniniwala sila diyan. Pero wala naman tayong mababasa sa Biblia tungkol sa kapanganakan ng Panginoon at yung kung meron mang uutos na i-celebrate natin ang kapanganakan ng Panginoon. In the first place, hindi natin alam kung kailan sa pinanganak. Kahit na alam natin ang kapanganakan niya, hindi pa rin natin i-celebrate yan. Wala tayong utos. Wala tayong authority galing sa Panginoon. I-celebrate po natin yan. Diba? Ang mas mahalaga ay yung araw po ng linggo na kung kailan inaalala po natin ang kamatayan ng Panginoon. Bakit? Dahil doon tumulo ang kanyang dugo na naghugas sa ating mga kasalanan kapag tayo sumampalataya sa Ebanghelyo na siya'y namatay, inilibing at nabuhay na maguli, at pag tayo po ay nagsisi sa ating mga pagkakasala at ipahayag na sa bibig na si Jesus ang anak ng Diyos at tayo mailubog sa tubig o bautismo sa tubig para sa pagpapatakaw ng ating mga kasalanan, yun ang mas mahalaga. Mahalaga rin ang siya pinanganak dahil kung hindi siya pinanganak, hindi rin siya pwede mamatay. Pero mas mahalaga ang kanyang kamatayan. Dahil yun ang pinagmulan ng ating kaligtasan. Siya lang po kami yung parang sinispo nung ngayon. So yun po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Sa tungkol po sa should we celebrate Christmas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tignan ko lang po ang may mga tanong o naman. May mga tanong sigurado. Agosto 12. Good evening po. Sagot ko po from Matt. Oh, correct. Amen. Roy Mebs Kapili, blessed evening po mga kapatid. Oljano Campo, good evening po. Roel Arcalas, good evening po sa ating lahat mga kapatid. Shirley Bautista Tabulog. Ito'y kapatid siguro ni Brother Junito. Good evening, brother. Gillian Lel, good evening. Lilian Domingo, good evening, everyone. Reggie Margueles, doon po nakita ko yung class siya sa Kaloong. Maayong gabi sa atong tanan at sa atong igsoon. Lord Shalom. Ibig sabihin, magandang gabi sa ating lahat at sa ating kapatid. Lord Shalom. Agosto 12. Pangutana. Translation. Question. Pergunta. Tanong. Saludsod. Kutak. Kung hindi December ng buwan kaya ang birthday ni Jesus, hindi natin alam. Most probably, ito'y April, May, or June. Dahil po hindi malamig eh. Maaari bang pwedeng kung sa kailan yung summer nila eh. Ang summer po kasi ng temperate zone, yung may winter, ay July and August. Pag September, autumn na yan eh. So, ang range po yan, April, May, June, July. Yun yung pinaka ng Panginoon. Hindi pwedeng malamig. Pwede natin alam kung kailan. John Bautista, good evening. Ito po ang ating magiting na kamanggagawa dyan sa Perez Village.
Cabanatuan City. Magandang gabi sa ating lahat. Si Medic Canono. Faith Silvestre. Good evening po. Sabagot po itong si Brother June. Posibleng buwan ay March or April. March or April, spring yan. Pagkatapos niyan, actually hanggang May pa tayo eh. Tapos June, July, August, summer yan. So ang range niyan, March until July, August. Summer pa yun eh. Mainit yun. Pagdating po na September, ano na yun, autumn, malamig na po yun. Alam ko yan dahil naranasan ko na eh. Pagsapit po ng autumn, September na po yan, malamig na yan. Sabi nga po rito, pinakamatibay na posibilidad. Hindi eksaktong tinuturo ng Biblia. Tama po yan. Wala talaga tayong mababasa. Earl Gabriel po, salungan. Good evening. Milbar J. Mark, good evening po mga kapatid. Bakit pinakamatibay September, October po, tuwing kapanganakan? Timing, si Juan ay pinanganak 6 na buwan bago si Jesus. Ang ama ni Juan, si Zacarias, ay kabilang sa dibisyon ni Abias. Kapag sinunod ang Jewish priestly schedule, paglilingkod ng Zacarias ay late spring, early summer, kapanganakan ni Juan ay spring. Kaya kapanganakan ni Jesus ay fall, September, October. Ito pinaka-textual logical na argumento. Yun po yung mga ano lang natin yan, mga presupposition lang po natin. Pero ang totoo, hindi natin alam kung kailan ipinanganak ang Panginoon. At hindi mahalaga. Kahit na calculate po natin, hindi mahalaga. Bakit kanyo? Hindi sinabi ng Diyos. Kung mahalaga yan, sasabihin ng Diyos sa atin yan. Dahil lahat ng mga naisulat sa Biblia ay mga bagay na mahalaga para tayo maniwala sa ating Panginoon. Di ba sa John chapter 20, basahin po natin. Verse 30, and truly Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. So lahat na nagsulat sa Bagong Tipan ay para sumampalataya tayo na si Kristo ay anak ng Diyos. So hindi siguro mahalaga yan dahil hindi sinabi ng Diyos. Marisa Rieta Manzanilla, magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Janice Dacoco, ito po may bahay ni Bro Alan Canono, Alan Dacoco. Good evening po, Brother Rodit, mga kapatid. Ronald Molina, good evening, everyone in God's Word. Regmi Margueles, what's the typical weather in Jerusalem in Israel for October? Use this space to get an overview of the month weather conditions. Expect perfect weather in Jerusalem during October, which means high temperature. O mas probable siguro ganun nga, mga kapatid. Kung yun ang typical na temperature doon, basahin po natin. During the day, temperature usually reach up to 30 degrees centigrade. Mainit po yun. At night, they tend to fall to approximately 18 degrees centigrade. Medyo malamig yun. Kaya ito ang mga buwan na sakto na sinasabi sa kapanganakan ng Kristo dahil ang mga tupay na nasa labas ng kulungan, puro nasa parang dahil wala, yun po. Pero definitely hindi po December sapagkat winter po yun. Nito yung Lacanlale. Good PM po sa lahat. Nag-agreement Velas, sarap magbumiyahe ng jeep niyan. Brad, ang dami pasero pag December 25. Ay ko, nagbibiyahe po ng jeep. Kung nag-drive po tayo ng jeep, marami pasero. Ay, ito may tanong po, si Agosto 12. Okay lang po mag-celebrate ng birthday, lalo pag tuwapat ng December 25. Okay lang po bang umattend ng company Christmas party? Yung pong pag-attend ng Christmas party, that's a matter of judgment. Nasa tao yung gusto niya pumunta dahil ano naman po yun company yun Siyempre, magbibigay bonus, etc. Kung ayaw mo, diwag. Kung parang labag sa yung kalooban o sa yung pananampalataya, huwag kang pumunta. Parang pumapata kayo sa Romans 14. Okay lang ba mag-celebrate ng birthday lalo pag tupat
Oo, ako nga, ang birthday ko, December 24 eh. Meron akong kilala, si Brother Jesse Nulag, December 25. At yung anak ni Brother Lito Lakalan, December 25 din. Ano magagawa mo kung doon tumapat? Dahil hindi na mga totoong ipinanganak si Kristo doon sa petsa na yon. May verse po ba ang mga pastor at mga early Christians nag-celebrate ng birth? Wala. Dahil hindi na mahalaga. Yun po yung matter of judgment. Romans 14 yan. Basahin natin. Ang birthday po ay isang pagbibigay halaga ng isang araw. Di ba? Dito sa Romans 14, sinasabi yung pagbibigay ng halaga sa mga araw ay wala ring halaga sa Diyos. Basahin natin. Para maging maliwanag sa atin. Dito sa Romans 14 verse 5, one person esteems one day above another, so doon pwede pumasok yung birthday, di ba? Another esteems every day alike. Let is be fully convinced in his own mind. He who observes the day observes it to the Lord, and he who doesn't observe the day to the Lord, he doesn't observe it. So gusto natin observe birthday natin, observe natin sa Panginoon, pasalamat tayo. O ayaw natin i-celebrate, ayaw na, okay lang din sa Panginoon nyo. So hindi po ito bahagi ng ating pananampalataya. You may celebrate or you may not celebrate. You may remember your birthday or you do not like to remember your birthday. Doesn't matter. Hindi mahalaga sa Diyos yun. Hindi tayo pupunta sa impyerno dahil nagse-celebrate tayo ng birthday. Maliban lang, kapag nag-celebrate ng birthday, may mga bagay na masama ginagawa doon. Ibang usapan po yun. Pero kainan lang, etc. Sa pagkakanta ka happy birthday to you, wala namang masama po doon. So wala na po tayong tanong. Maraming salamat po sa inyong mga pagbati at sa inyong mga katanungan. Sumasamang sipong ko. O Lord my God, where I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook, and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee.
How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Maraming salamat po mga kapatid. Medyo finish po tayo. Sana po naging makatulong po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Sabi nga po ni Sister Edna Villamayor, 30 days na lang daw silang, ilang taon na silang hindi nagse-celebrate daw ng Christmas. Malaking tipid kanya. Totoo naman po yun. Kung hindi talaga tayo na, walang problema yung gastos. Okay po. So, sana po nakatulong po ang ating pag-aaral. Maraming salamat sa inyong pagkikisama po sa ating pag-aaral. Sana naging malinaw po sa atin na Christmas celebration is not from the scriptures. It's from human tradition, from human origin. Para maliwanag po sa atin. Kayo po manalangin, ang banal. Muli kayo po ay narinig loob sa inyo at nagpapasalamat sa mga takilang mga biyaya na inyong binibigay sa amin, sa aming mga pangangailangan, sa araw-araw. Mga bagay na sa aming kasiyahan ng Diyos, hindi naman kasalanan. Sa mga bagay po na higit sa lahat, sa aming Panginoon, iniwan niya ang kalagtihan sa langit upang panimasunurin hanggang sa kamatayan sa krus para magkaroon po kami ng kaligtasan. Higit po rin kami nagpapasalamat sa Espiritu Santo na nagpahayag po ng mga bagay na ito at naisula upang datnan kahit po yung mga taong nabuhay ng 5 taon pagkatapos ng pangyayaring ito ay magkaroon pa rin sila ng pagkakataon na matunghayan at malaman dakilang mensahe ng kaligtasan. Patawarin po niyo kami, Ama, sa aming mga pagkakasala. Naway ang aming mga isip ay tumuon sa tunay na mga bagay na mahalaga o sa mga pasamantalang mga bagay lamang. Ama, kami po ay humingi ng tulong sa inyo tungkol po sa aming pamahalaan sa aming bansa na nasa bingit po ng maaaring problema dahil po sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa mga bagay na pinag-aagawa. Bigyan ng panunungan ng aming mga namamahala upang mapanatili po ang kapayapaan at makapatuloy po kami sa buong katimasaya na maglilingkod po sa inyo. At ang mga bagay pong ito yan may hiling, dakilang pangalan sa Kristo na Panginoon. Maraming salamat po. Ang susunod po, Lunes na po siguro yun po mga kapatid. Lord willing, sama-sama tayo muli sa pag-aaral po ng mga bagay na tinuturo ng banal na kasulatan. Maraming salamat. Ingat po tayo. God bless.